Viva Señor Santo Niño! Mga kapatid, bilang mga Pinoy, napakahalaga sa atin ang imahe ng Santo Niño. Maliban sa krus, isa ito sa malinaw na tanda ng ating pananampalataya. Hindi lang ito dekorasyon o pamana ng tradisyon, ito ay paalala kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon ay ang kapistahan ng Santo Niño at tayo ay pinapaalalahanan. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Kaya ang tanong, paano nga ba ang maging mapagkumbaba tulad ng isang bata? Una, matutong umasa sa Diyos. Huwag tayong mabuhay sa pagiging narcissistic na para bang ang buhay ay umiikot lang sa sarili. Kapag sarili lang ang sentro ng buhay, nawawala ang Diyos at ang kapwa. Lahat nagiging ako, akin, at para sa akin. Ang buhay Kristiyano ay hindi self-centered, kundi God-centered and others-centered. Tulad ng bata, marunong dapat tayong umasa at tumanggap ng tulong mula sa iba, lalong-lalo na kapag ito ay kinakailangan. Huwag tayong maging mayabang. Sa ganitong paraan, lumalawak ang puso at lumalalim ang pananampalataya. Hindi tayo nilikha para sambahin ang sarili, kundi para mamuhay at kumapit sa Diyos, umibig at makibahagi. Ikalawa, marunong dapat tayong magtiwala. Ang bata, madaling maniwala, madaling sumunod, hindi komplikado ang puso. Ito ang paanyaya ng Santo Niño, isang pusong hindi puno ng takot at galit, kundi bukas at nagtitiwala. Ikatlo, marunong magmahal at tumanggap tulad ng isang bata. Kapag tinanggap natin ang mga maliliit, mahihina at mga nangangailangan, si Kristo mismo ang tinatanggap natin. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ang debosyon sa Santo Niño ay hindi lang pagsayaw sa pista o paglalagay ng imahen sa bahay. Ito ay panawagan na mamuhay bilang mga anak ng Diyos, mapagkumbaba, nagtitiwala at mapagmahal. Sa pagdiriwang natin ngayon, hilingin natin ang biyaya na maging bata muli sa pananampalataya, sapagkat sa pagiging bata, naroon ang dakilang kaharian ng Diyos. Viva Señor Santo Niño! Ako po muli si Father Ramil D. Tapang, SSP ng Hello, Halo, Halo.